umpisahan na po natin ang ating kwentuhan. Alam kong ready na ang mga tagapakinig natin dyan. Kaya naman ikaw sit back and relax ka lang dyan dahil heto na ang ating radyo nobela. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hindi lahat ng effort pagdating sa isang relasyon ay pare-pareho. Hindi rin kasi lahat tayo ay magkakapareho ng ugali. Kaya may kanya-kanya tayong diskarte kung paano ipaparamdam ang pagmamahal natin. Ikaw ba, kabarangay? Paano mo pinapakita at pinaparamdam ang pagmamahal mo para sa isang tao? Dear Sexy Inday, siguro hindi lahat tayo ay pare-pareho ng gustong mangyari sa ating love story. May iba sa atin na simple at tahimik lang ang gustong kwento. Yung iba naman ay nakakakilig na parang pang-pelikula ang nais. At meron din yung mga parang walang pakialam at sumasabay na lang sa mga susunod na mangyayari sa kwento ng buhay nila. Pero ako, mga kabarangay, hopeless romantic kasi ako. Mahilig manood ng nakakakilig na pelikula, magbasa ng mga romance pocketbook, at makinig ng mga madramang kwento ng pag-iibigan mula sa iba't ibang tao. Kaya siguro ang gusto ko noon para sa sarili ko ay isang bonggang-bongga na nakakakilig na kwentong pag-ibig. Hello po, Sexy Inday, at sa mga kabarangay natin na nakatune in ngayon. Sorry sa mahaba kong intro pero ako nga pala si Elaine, 25 years old. Nagtatrabaho bilang kitchen helper at isang avid listener ninyo na hopeless romantic dito sa syudad. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na medyo nakakatawa at nakakainis itong ikukwento ko. Minsan kasi nakakainis naman talaga ang ugali ko. Kaya sana walang magpapatay ng radyo sa ating mga kabarangay hanggang sa matapos nyo nang basahin itong sulat ko, Sexy Inday. Nakarating ako ng college na NBSB ako o no boyfriend since birth. Maganda naman ako, sabi ng nanay at tatay ko. At meron din namang nagkakagusto sa akin noon ng mga kaibigan o di kaya kaklase ko. Pero aaminin ko, mga kabarangay, na medyo pihikan din talaga ako. Para kasing yung mga nagkagusto sa akin noon ay puro pa-cute lang at walang effort. Kaya naman, wala rin sa kanila ang nakakuha ng aking atensyon. Hanggang sa nakarating na nga ako ng second year college pero huminto na rin ako noon sa pag-aaral para magtrabaho sa syudad. Tumira ako sa isang apartment kasama ang pinsan kong si Gail na kasama ko rin sa trabaho. Sa ilang taon ko dito sa syudad, palagi ko noong iniisip kung kailan kaya ako magkaka-love life. Kailan kaya kikiligin ang puso ko na tuyot na sa pagmamahal? Kailan ko kaya mararanasan ang mahalikan sa isang napaka-romantikong lugar? Kailan kaya matatapos ang mga dasal ko na sana makilala ko na ang the one ko? Akala ko, Sexy Inday, mas matatagalan pa bago dinggin ng Diyos noon ang mga kailan na dasal ko. Pero mga kabarangay, nakatakda na pala itong mangyari. Oras na para magkaroon naman ako ng love life. Ano pa bang kulang dito sa mga pinamili natin? Patingin nga ako ng mga nandyan sa basket mo. Ito oh. Halos kompleto na rin pala. Kasi nandito na sa akin yung mga gamit natin sa banyo. Siguro okay na itong mga grocery natin. Ay,
Wala pa dyan sa basket mo yung conditioner na ginagamit ko. Ha? Anong conditioner? Meron naman akong kinuha. Ito oh. Naku, hindi kasi yan yung ginagamit ko. Ay, hindi ba to? Akala ko kasi ganito yung nakita ko sa banyo ng apartment natin. Kamukha niyan pero iba yung ginagamit ko. Alam mo naman tong kulot kong buhok, masyadong pasaway kaya mahirap ayusin. Sige na, ako na lang ang magbabalik niyan para makuha ko yung gusto ko na conditioner. Okay, hintayin na lang kita sa counter kasi mukhang mahaba na yung pila dun. Sige. Saan nga dito nakalagay yung mga shampoo at conditioner nila? Ayun, nakita ko na. Sakto, isang bote na lang yata yun. Kunin ko na nga bago pa ako maunahan ng iba. Miss, ako yung nauna sa conditioner na yan. Hindi mo ba nakita hawak ko na? Miss, nauna ako sa pag-abot niyan. Alam mo kuya, hindi naman bagay sa'yo tong conditioner na to kasi pambabae to. Talaga ba? Oo, kaya ibigay mo na to sa akin kasi babae lang talaga ang gumagamit nito. Eh bakit wala namang nakasulat dyan sa bote na babae lang ang pwedeng gumamit niyan? Ay naku! Kuya, hindi naman kasi bagay tong conditioner na to sa buhok mo na ganyang kaikli. Kaya ibigay mo na lang sa akin to, kumuha ka na lang ng ibang conditioner dyan. Ay, okay sige. Ibibigay ko na to sa'yo. Basta sa isang kondisyon. Ano naman yun? Sasabihin mo sa akin kung ano ang pangalan mo. Mga kapuso, mga kabarangay at sexy inday, grabe! Pakiramdam ko na sa eksena kami ng isang romantic movie ng lalaking yon. Yung part ng movie na kakakilala lang ng bidang babae sa ka-love team niyang lalaki. Kaya naman, naramdaman ko noon ang pamumula ng pisngi ko dahil sa pagtanong niya sa pangalan ko. May itsura din kasi yung lalaking yun, sexy inday. Matangkad siya, moreno. Tapos, ang ganda pa ng matangos niyang ilong. Kaya naman nakakakilig talaga at hindi ko na nga napigilan din ang sarili ko na makipagpalitan ng pangalan sa kanya. Ruel ang pangalan niya at taga dun lang din siya malapit sa amin. At bago ko siya iniwanan, dala ang bote ng conditioner na pinag-aagawan namin, binigay ko na rin sa kanya ang Facebook name ko. Naging friends kami sa Facebook at doon kami madalas na mag-usap. Kwentuhan, dramahan at bulahan. Marami na akong nalaman na tungkol sa kanya at ganun din naman siya sa akin. Magaan ang loob ko kapag kausap ko si Ruel, kaya nang yayain niya ako na makipag-date mga kabarangay, ay kaagad na akong pumayag sa hiling niya. Ha? Bakit pangit ba? Di naman, kaya lang, ang taas naman masyado ng tako mo at saka ang ikli ng dress mo. Siyempre! First date namin to ni Ruel kaya gusto ko sana na maging sobrang maganda ako sa paningin niya. Maganda ka naman, kaya hindi mo na kailangang magpabonggang effort ng ganyang mga damit at sapatos. At least nakita ni Ruel na nag-effort ako na magpaganda lalo sa first date namin. Naku, ikaw na nga ang bahala. Pero saan daw ba kayo magde-date? Hindi ko pa nga alam eh. Pero sigurado naman ako na sobrang espesyal ng lugar na pagdadalhan niya sa akin. Bakit mo naman naisip yan? Sinabi ba ni Ruel na sa isang sosyal na restaurant kayo magde-date kaya ganyan ka bongga ang ayos mo ngayon? Hindi. O hindi naman pala, bakit binonggahan mo masyadong ayos mo? Eh kasi, ramdam ko naman na sa ganung lugar niya rin ako dadalhin. Dahil first date nga namin to, sigurado ko na gagawin niya rin sobrang special to para sa amin. Alam mo ngayon pa lang, na-imagine ko na yung romantic movie na papanoorin namin tsaka yung papasyalan namin na park, pati na yung kakainan namin ng social na restaurant. Grabe, kinikilig na kaagad ako. Teka, mukhang ayan na nga ang Prince Charming ko. Ay, pardon. Yung kadate ko pa lang si Ruel. Hi,
Oh, bakit bihis na bihis ka? Di ba may date tayo ngayon? Oo nga, pero dyan lang naman tayo kakain sa malapit. So, hindi tayo mamamasyal tsaka manonood ng sine? Pwede naman tayong mamasyal, pero yung manood ng sine, baka hindi kumasya sa budget ko eh. Sige. Ayos lang naman kahit saan tayo pumunta. Tara na. Hindi ka ba muna magpapalit ng damit? Hindi na. Ayos na to. Yung sapatos mo, baka gusto mong palitan. Kahit mag-rubber shoes ka na lang o tsinelas. Ano ka ba? Sanay naman ako sa mataas na takong kaya wag mo akong alalahanin. Tara na. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Bye, Gail. Magte-text na lang ako kapag pauwi na kami ni Ruel. Sige, ingat kayo. Bye! Yon ang unang beses, mga kapuso at mga kabarangay, na nakipag-date ako sa isang lalaki. Wala akong idea sa kung saan kami pupunta pero sobrang excited talaga ako. Ang dami ko nang nai-imagine na pupuntahan at gagawin namin ang araw na yun. At dahil alam ni Roel na wala pa akong experience sa pakikipag-date, sigurado ako noon na gagawin niyang memorable ang araw na yun para sa akin. Kaya lang, Sexy Inday, medyo nadismaya ako nang pumunta kami sa may sakayan ng jeep. Akala ko kasi magta-taxi kami o di naman kaya magbubook siya ng sasakyan para sa aming dalawa. Yun pala, sa isang luma at masikip na jeep na puno ng pasahero lamang kami sumakay. Ang biyahe tuloy para sa akin kasi nga nakatakong pa ako, tapos medyo maikli pa ang dress na suot ko. Tapos akala ko pa, sa sosyal na lugar kami mamamasyal at kakain. Yun pala, sa park lang. Tapos, dun lang din kami nag-food trip sa may tusok-tusok na malapit lang din sa pinasyalan namin. Malayong malayo ang mga na-imagine ko sa kinainan at pinuntahan namin noon ni Roel. Pero, naaminin ko, Sexy Inday at mga kabarangay, na nag-enjoy pa rin talaga ako dahil kasama ko nga po siya ng araw na yon, Sexy Inday.